Ang init. Reunion namin gayon. Wala kang nakaway sa MGA Kakles KOD. Sino kaya ang naglagay ng gamot sa alak? Ang init talaga. Ikaw Biyeong, Sinugo and Lola? Siya yun. Yung senior na matagal ko ng gusto. Nilagyan ako ng gamot, tulungan mo ako. Nilagyan ng gamot. Ang pangit na dahilan na yan. Kayrong Lola kayo may sip yan. Tulungan mo ako. Ikaw ang may kagagawan nito. Huwag mo akong sisihin. Nanay, ito ang hippocampus. Tama ba ito ang bahaging para sa memorya? Ang talino mo talaga mo. Nanay, Sino yung tito na yan? Nung nakita siya ni nanay. parang may bituin sa mata niya. Sabi kayo, mag-picture ka ba o hindi? Kung hindi, tumabi ka na lang. Kakles. Ikaw. Gusto mo bang mag-picture? Ooh. Iyakan ka lang ng iyakan. Ang mga baboy namin ay namatay dahil sa malas mo. Patay na ang baboy, hindi pa bayad ang utang. Paanang tiyuhin mo, binugbog kang alam kayo lang. Mas mabuti pa kung namatay ka sa labas. Huwag inaaway ang nanay ko. Layuan mo ako. Mo. Ano biyadang tego? Hindi ka pupunta para hugasan ang paa ng tiyuhin mo? Bilis. Mo. Ikaw ba ang tatay ko? Li Lao San. Wala kang silbi. Ni hindi mo maayos ang paghuhugas ng paa. Napakainit ng tubig. Akala mo baboy ako. Lumiya ka na. Palitan mo agad ang tubig. Opo, pupunta na ako. Anim na taon ang nakalipas. Ang kita mo talaga. Pero lumaki ang tiyan mo. At may gana ka pang huminto sa ang kahihiyan na ito, ikaw ang dahilan. Sige na, sabihin. Sino ang ama ng bata? Ang bata, ako ang nagpasyang ipanganak. Wala itong kinalaman sa tatay niya. Taya. Hindi ko kayang mawala ang batang ito. Parang awa mo na sa alang-alang ng tatay ko. Papasukin mo na ako. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganitong buhay kasama si Momo. Isasama ko si Momo sa lungsod. Kyanang kya. Walang inatupag kundi kumain. Baon na nga tayo sa utang, tapos magpapakain pa ng pabiga. Paano pa tayo mabubuhay sa ganito? Ano bang ikinagagalit mo? O mayroon kang solusyon? Pero, kung ayaw niya, Ang buhay niyang walang kwenta, ako ang nagbigay sa kanya. Hindi niya pwedeng controlling.
Emo. Mamumuhay na tayo sa lungsod mula ngayon. Masaya kabiye? Mama, ang sakit ng ulo ko. Ang daming bagay na tumatakbo sa isip ni Momo. Naku, Nag-episode asay emo ing hyperthymesia. Kapit lang, emo. Dadalhin ka ni mama sa ospital ngayon. Lola, Hayaan silang mag-ayos ng bagay tungkol sa bagong gamot. Hindi ka pa gumaling. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng doktor? kung ang utak mo sa pag-research ng bagong gamot ay ginugol sa paghahanap ng asawa para sa akin, siguro inaalagaan ko na ang apo ko ngayon. Bata, hindi mo kaya. Bibigyan na lang. Lola, Ikaw, malukok, anong nakakahiya dyan? Kung hindi mo kaya, subukan ang bagong gamot na innovation ng kumpanya namin. Ikaw, magmadali ka na at bigyan mo ako ng apo sa tuhod. noong 7 taon na ang nakalipas, ikaw naglagay ng tao sa kwarto ko. Ngayon, sinasabi mo na hindi ko kaya. Itong taon na ang nakalibas. Ako ang naglagay ng tao sa kwarto mo. Baki hindi ka walam? Si. Huwag pag-usapan ang nakaraan. Tara na, dadaling kita para mapati. Halika! Momo, yumipo ka ng mayos. Si mama magbabayad. Makikita agad ang doktor. oh. Mama, huwag kang matakot. Mas okay na si Momo. Ang galing emo naman. Sige, asay mama magbabayad muna. Maglaro ka muna dito. Sie Alex. Grabe, sobrang ma... Anjwa Pumu na NGA simula batapea. Pero baki wala ka pang azawa? Lola, yung litreto mo sa relo, alitan mo na. Gusto ko sanang palitan ng apo sa tuhod, pero wala pa eh. Sasabihin ko sa'yo ha, maghanap ka ng asawa, mas maganda kung bago ang buwan matapos. Sa araw ng birthday ko. Sa harap ka mag-propose ka sa kanya. Kung hindi, palalayasin kita sa bahay. Lola, sinabi ko, hindi ko muna iniisip ang kasal. Eh yung anak ng pamilya Su, matagal ka nang gusto nun. Mamayang gabi, babalik siya ng bansa. Asa ka, pumayag na ako, inayos ko na para makapagtrabaho siya sa eksperimento ng Fugru. Pag ganun, magkakaroon kayo ng pagkakataon na mas makita. Lola, inisip ko si Ruby lang kapatid. Ito hindi pwede. Wala ka namang anter sa iba. Gusto mo ba ng diwata? Pasensya na, nasagi kita. Siyan. Tingnan mo itong batang ito. Kamukha mo talaga siya noong bata ka pa. Posible kayang apo sa tuhod ko ito. Lola, Sobrang pagkahumaling sa apo sa tuhod, ano naging anak ko ito? baki hindi, siguro ito. Isang higalo ang nahulog sa akin mula sa apo sa tiyo. Kaibigan, sino ang kasama mo sa ospital? Pasensya na. Hindi sapat ang balance sa card na ito, hindi pwedeng magpa-admit. Paano nangyari ito? Doctor, pwede ba kaming pabigyan? Talangan man ang ma-admit ang anak ko, menggang gitang agad kayo. Ayon sa record, noong nakaraang taon dinala mo ang anak mo sa psychologist pero di mo pa nababayaran. Balik kapag kumpleto na pera. Next. Aba, tu m'habilles ka NGA. Ang laki pa ng kulang. Paano ko mabubuo yung pambayad sa panggamot kay Momo? Momo, saan ka na naman pumunta? Momo. Ba't nandito ka? Parang pamilyar ang mukha na to ay. Tanyo mo, itong batang to, ang ganda parang diwata. Itong bata, anak mo ba? Papa. Siya na. Papa. Huwag kang magingay, Momo. Tito. Magandang araw, Lola. Ange Benabata. Baki parang, hindi maganda ang kulay ng mukha ng bata. Baki, napatingin na ba sa doktor? Hindi pa. Kulang kayo sa pera. Magkano ang kailangan? Ibibigay na Lola sa'yo. Lola. Sa tingin ko, ang batang ito, kamukhang-kamukha mo nung bata ka. Ange gasto para sa pukyaw, hindi ba dapalan? Lola, huwag magsalita ng ganyan. Paano magiging anak ko yan?
Kung hindi man, isipin mo na lang na gumagawa ako ng kabutihan para na rin sa sariling pagpapala. Gigil mo na. Oh, hawakan mo na ito. Dalang bata para Hindi Pui. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Hawakin mo. Para sa pagpapagamot ng bata, mahalaga ito. Tama, para sa pagpapagamot ng bata, mahalaga ito. Ituring na utang ko ang perang ito. Kapag may trabaho na ako, babayaran ko ito. Pakiusap. Bigyan mo ako ng address. Hindi na kailangan. Sige, ganito na lang. Pumunta ka sa lugar na ito para hanapin kami. Salamat sa'yo. Huwag mo nang gawin yan. Patingin ang bata sa doktor. Bilisan mo, dalhin mo ang bata sa doktor. Mabait na bata, sumama kay mama magdatingin. Oh, Lola, Ano ang ginagawa niyo? Siyempre magapad na test tayo. Sige. Madaliin, tandaan mo yan. Siege. talagang di kita mapanindigan. Sige na, mapilian test na lang tayo par tapos na. Tara na, Di na kailangan, kaya ko na. Si mama ka na lang kesya. pupunta rin ako. Siyempre naman. Paano natin mapapatunayan na apo ko nga yan kung di ka sasama? Lola, marami pa kung trabaho sa... Ano ang mas importante, trabaho mo o ang apo ko? Pupunta ka ba o hindi? Sisi. Pupunta ako. Ipapadala ang driver ihatid ka pa uwi. Ngayon, ganito ang tamang diskarte. Ang kute na yun, ang lakas ng loob tumakas. Kasama ang kite na yun, saan ba siya makakapunta? Pagnahili kayo siya, papalyuan kayo siya. Bilisan mo naman. Jiang Wan Yu. Ikaw na cute na tao, tumadyo ka na. Ang hirap kong ilabas si Momo. Hindi pwedeng mahuli ulit. Huwag kang matakot. Kapit lang kay mama. Ang bilis mong tumakbo ha, walang lusot ka, bumalik ka dito. Bida 1 MO AKO. Bida 1 MO AKO. Mama! Momo. AO's calling BA Momo. Anong ginagawa mo? Iha, gusto mo ba akong tumawag ng pulis? Ikaw na cute, inalagaan kita at ang nanay mo ng 7 taon. Ngayon nag-aaral ka pa namang umit ng pera. Tingnan mo, hindi kita papaluin. Hindi ako gumawa. Nang umit pala ng pera. Dapapalu, tapo magpapaluzo kapia? Talagang hindi ako nang umit. Pakiusap, tulungan niyo akong tumawag ng pulis. Nakikiusap ako sa inyo. Cute ka talaga. Makinig ka sa akin mabuti. Sino mang dumating ngayon, di ka na maliligtas. Umuwi ka. Hindi ako Umuwi ka. Momo. Bitawan niyo ang nanay ko. Tulong. Hindi kaya nagkamali ako ng rinig. Tiyang pakiusap, hayaan mo akong bumalik para hanapin si Momo. May lagnat siya ngayon, mag-isa sa ospital. Mamamatay siya, tiyahin, nakikiusap ako sa'yo. May doktor siya sa ospital, hindi siya mamamatay. Ikaw talaga, malas. Huwag hanggang magakayak dito. Payagan akong bumalik para hanapin si Momo. Gagawin ko kahit ano, pangako. Talaga bang kahit ano ay gagawin mo? Mahanap ko si Momo. Kahit maging alipin mo pa, papayag ako. Tiyahin, nakikiusap ako, tiyahin. Hindi ko kailangan na magpakahirap ka para sa akin. Hindi lang yan, gusto kayo pang epidema sa iyo ang saya. Mag-enjoy. Malalaman mo na rin mamaya. Kung gusto mong hanapin ang kite na yon, sundin mo lang ako. Sige na. Magpakulo ka muna ng tub. May bisita tayong darating mamaya. Tia. Ito ba ang asawa ko? Ang gwapo niya grabe. Tira. Sinosia? DBA sinabi kayo sa iyo? Dadalahin kita sa magandang buhay.
Sinabi ko na sa'yo, dadalahin kita sa magandang buhay. Ito si Sarge. Huwag tingnan edad niya, maganda kalagayan niya sa buhay. Nagagusto siya. Ayusin mo na ngayong araw, pakasalan mo na siya. Hindi ako papakasal. Kailangan kong humingi ng tulong kay Papa. Siege. Kunamo ito. Hanapin mo kami sa tamang oras. Talagang mahusay si MR Fu. Arang kabataan ni Ji Fu noon. Ang bagong gamot na ginawa ni MR Fu ay isang malaking ambag sa lipunan. Matagal nang pinagpalang kayo, Madam. Siya? Kung gamitin lang niya kalahati ng oras sa gamot para maghanap ng apo sa asawa, doon pa ako magiging masaya. Lola, Papa? Papa, Saan ka galing, batang pulubi? Umalis ka dito. Kung hindi, huwag mo akong subukang galit. hindi ako pulubi. Nandito ako para hanapin ang papa ko. Oh, Tottery MO. Tingnan Montag sarili Montag. Mukhang galing ka sa probinsya, batang hampas lupa. Tatay Montag Valarito. Umalis? Nandito ang papa ko. Nakita ko siya. Sabi Montag, nandito Tatay Montag. Kung ganon, pakituro mo nga sa loob. Sino dito ang tatay mo? Zia. Sinasabi mo bang siya ang tatay mo? Ala Montag PA kung sino Zia? Presidente, Fu Pharmaceutical Company. Alam mo, ang lakas mo mag-imbento ng kwento. Narinig namin na single ang Fu Presidente. Paano magkakaroon ng anak? At kahit pa may anak siya, siguradong pinalaki sa karangyaan. Paano magiging katulad mo na pa ang galing sa puti? Umalis ka na Duan. Sinabi kong umalis ka, hindi mo pa rin naintindihan. Papasok ako. Kailangan kong hanapin si Papa para iligtas si Mama. Mukhang ayaw mong makisama, kaya papakita ko sa'yo kung paano magturo ng leksyon. Ikaw, batang suwel, ginagaya mo akong kagatin? Hindi kita papatawarin ngayon. Papa! Sino ang batang umiiyak? Bilisan nyo. Tulungan ang nanay niya. Matandang ginang. Narito ang resulta ng INA. Ang batang nakita nyo sa ospital ay anak talaga ni Ji Fu. Ang Galen, may tagapagmana na ang pamilya Fu. Tigil. Gefu. Ang batang pulubi na to, pilit na gustong pumasok. Papal ayazin ka o Zian gayon. Papa, bilis na. Tulungan mo si Mama. Tulungan ang mama mo. Anak, dahan-dahan lang. Anong nangyari sa mama mo? Huwag kang matakot, mahal. Alam kong mukhang hindi ako matalino, pero kaya kong magtrabaho. May buwan-buwan akong 300 piso na tulong. Sapat yon para sa'yo at sa bata, mahal. Tita, hindi ko kayang magpakasal. Kaya ko magtrabaho para bayaran ang utang mo at alagaan si Momo. Hindi kita pabigatan, promise. Taya! Kumita ng pera. Wala kang alam paano ka kikita ng pera? Mises. Hindi ako magpapakasal. Hahanapin ko ang aking Momo. Ikaw, batang walang hiya, saan ka pupunta? Tumakbo ka? Saan pupunta? Bumalik dito. Tia, hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya. Kailangan kong hanapin si... Yang batang istorbo, mawala na. Bumalik ka sa akin. Mo. Ang bata mo pa, natutong magsinungaling. MR Fu, narinig ko na may mga pulubi na sinasanay ang mga bata na magsinungaling at magnakaw. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang litreto ni Papa at Mama. Naku. Totoo bang ito ang litrato mo? Tingnan mo. Yung batang to ba yung nakita natin sa ospital noong araw na yon? Lola, isang litreto lang, walang kumpirmasyon. Kung di sapat ang litrato, paano ito? Tingnan mo Tong's DNA test. Ikaw ang magbaza. Ang batang to, Anak mo siya. Ano? Babae ba yun nung 7 taon na ang nakalipas? Tulungan mo ako. Pasok ka dito. Azava. Huwag kang lumapit. sinabi ko na sa'yo. Basta pumayag kang magpakasal kay Sakang.
Yang ene kanakan tuchulungan kitong hanapin. Taihan. Ginamit mo pa asay momo para takudne kayo. Pakinggan mo naman ang sinasabi mo. Paano kita naging banta para sa'yo ang ginagawa ko? Sisigi naman me. 300 piso buwan ng tulong. Kung ipapakasal ka sa kanya, buhay ka na. Ibibigay ko ang buhay na yon. Gusto mo? ABA maraping ka na? Nagtatangka kang sumagot. Nakakolekta ang tita mo ng 3,000 piso sa akin bilang dote. Kailangan mong sumama sa akin ngayong gabi. Hindi ko kinuha ang dot mo. Kung sino kumuha, doon ka magreklamo. Paidawan mo, AKO. Ang tapong Montag, kute KPAH. Pinagtutulakan mo talaga ako. Tita. Pakawalan mo ako. Tingnan ko kung makakatakas ka ngayon. Palayain mo ako. Palayain mo ako. Mrs. Magkaanak tayo ng matabang baby boy ha. Huwag kang lumapit kung hindi, sabay tayong mamamatay dito. Bigyan mo ako ng anak na lalaki, ngayon na. Huwag kang lumapit. Aos Kalang BA. Dadalahin kita. Baitawan mo ang asawa ko. Uncle, may kumukuha ng asawa ko. Hindi mo pwedeng dalhin ang tao. Tinanggap ko na ang bridal gift. Saan mo siya dadalhin? Ibebenta nila ako sa isang matandang binata. Tulungan mo ako, pusihan. Sino kabiye? Pumasok ka sa bahay namin at nanakit. Wala na bang batas dito? Emo. Itong batang to. Walang makakapigil sa tatay na kunin si nanay. Tari. Tiyang. Hindi ba sinabi mong ipapakasal mo siya sa akin? Ange galing mo ah. Isang babae, 2 ang pinangako mo. Niluluko Montag PA ako? Ikaw. Si Jayan Yui ang asawa ko. Ngayon, kukunin ko siya. Kung kunin siya, pwede. Binenta ko ang batang ito sa 3,000 piso. Maglabas ng pera. 3,000. Bibigay ko sa'yo 3. Si Jiangming. Makinig kayong lahat sa akin. Pagkatapos kunin ang pera, si Jiang Wanyu ay wala ng connection. Wala na, kahit anuman. 30,000 ito. Kahit buong buhay ko, hindi ko kaya kitain ang ganito kalaking pera. Momo. Uwi na si Papa kasama ka at si Mama. Mula ngayon, mabubuhay ka na kasama si Papa at si Mama. Tara na. Wow. Simula ngayon, bahay mo at ni Momo. Bakit nagdala si MR Fu ng probinsyana? Hindi pwede. Kailangan ipaalam agad kay Miss Su. Kung hindi, Kapag pumasok si Miss Su, tiyak magtitiis na ako. alam mo na pala. Ew. Si Lola ang nagpagawa ng DNA test para sa amin. Pati na rin yung tungkol sa sapilitan ng pamilya mo. Si Momo nagsabi sa akin sa press conference ng Fu Corporation. Si Momo ang nagturo sa'yo para iligtas ako. Ew. Pero paano niya nalaman kung nasaan ako? Siguro noong araw na iyon sa ospital, nakita niya ang sulat na iniwan ni Lola para sa akin. Tinignan niya lang saglit. Tapos naalala niya agad ang napakahabang address. Kasi si Momo ay may hyperthymesia. Madaling maalala niya kahit ang mga bagay na ayaw niyang tandaan.
Madalas siyang nahihirapan dahil sa hyperthymesia. Si Momo. May hyperthymesia. Sabi ng lahat siya daw ay batang henyo. Sa pagkakaalam ko lang. Dumaan siya sa sakit na hindi dapat maranasan sa ganitong edad. Si MOMO. May takot siya sa madilim at makikitid na lugar. Hindi siya pwedeng mag-isa sa masikip at madilim na paligid. Palagi ko siyang pinapagamot. Palagi kong pinag-aralan ang kaugnay na research. Naniniwala akong magagamot ko siya. Mama, nilagay ni Momo ang mga larawan niyo ni Papa doon. Maganda ba? Ano ka nagkaroon ng litreto nating dalawa? Si Han. No mga panahong iyon. Si Han. No mga Huwag na balikan ang nakaraan. Ang lakaanggi ay tiyonggat. Masasabi ito ang gusto mo. Gagamitin ng Fu ang koneksyon para mapagaling si Momo. AKO. Hindi naman. Hindi dahil sa pera. Noong reunion namin na mga kakles. Ot, Simulan gayon. Dito na ba magiging bahay namin ni Momo? huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Fu. Tungkol naman sa kasal natin. Sa susunod na lang natin pag may inaasikaso pa sa kumpanya. Wama, ihatid sila sa baba kumay. Si je peux. Mama, bakit umalis si Papa? Hindi ba niya gusto si Momo? Paano mangyayari yon? Hindi na lang AKO gusto. Pero kahit papaano, may lugar na tayo ni Momo na matatawag na tahanan. Fusahan. Salamat. Miss Zhang. Kulwaka. Sige. Tara na, kain muna tayo. Oo. Ikaw lang, probisya ng babae. Nagpapalakas loob makipagkumpetensya kay Miss Su para sa pwesto bilang MRS Fu. Ang ganda ng iniisip mo. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Parent Guton na Guton Catalaga. Panis ang pagkain na to. Miss Zhang. Isang parasit lang naman kayo. Huwag maghanap na masyadong marami dito. Kung sisihan kakain dito ngayong gabi, ganito pa rin ba ang ihahain mo? Ang amo namin, mas gusto pang mag-overtime kaysa kumain kasama ka. Huwag mo namang gawing misis ang sarili mo. Ayaw mo kumain. Kung ganon, magutom ka na lang. Oy, ikap. Ano nang ibig sabihin mo? Mukhang ang dami mong lakas, hindi na ubos. Imbes na magwala ka dito sa akin, mas mabuting linisin mo na lang ang inidoro sa kwarto ni Sir Fu. Ikaw ang kasambahay ng pamilya Fu. Ang gawaing bahay ay responsibilidad mo. Paano mo ibabato sa akin? Young Quarto and Isa Fu. Hindi kami kailanman pinapayagang pumasok dun. Hindi ba't mahilig ka magyabang bilang si Ginang Fu? Siyempre kailangan alagaan ng maayos si Ginoong Fu. Ang paglilinis ng inidoro, dapat ika ang gumawa niyan. Paano kung ayaw ko? Ayaw mo? Ipapaliwanag natin kay Ginoong Fu pagdating niya. Walang basta-basta kumakain ng libre sa pamilya Fu. Mama, tatawagan ko si Papa ngayon. Mama, tatawagan ko si Papa ngayon. MO. Ayaw na magdulot pa ng gulo, may lugar na tayong matahimik. Lahat hintayin na lang natin sisihan dumating bago magdesisyon. Sige. Ako na maglilinis, ayos ba? Butinamo alam mo. Ganito ba buhay? May pinagkaiba sa pamilya Jiang. Tinjan kayo, ang pagtira, hindi pang matagalan. Ano pa hinihintay mo? Linina. Para sa iyong kaalaman, may pagkasobrang linis ang aming boss na si MR Fu. Ang palikuran dapat walang kahit anong dumi. Anong ginagawa mo? Kung nagilala ka na di kayo malinis, idi ikaw na gumawa. Napakabagal mo, ni hindi ka bagay magsilbi kay Miss Su. Hintayin mo dumating si Miss Su. Tanyan natin kung di ka mapamak. Buti na lang nasamay kayo na ang people kayo asay sikat na la. Pag natanggap yon, makakapasok na ako sa lab, magkakaroon na ng kita, at pwede na naming lisanin ni Momo ang lugar na to.
Sa wakas, malinis na to. Anong ginagawa mo? Amoy na amoy ka, syempre paliligin kita ng maayos. Bakit mo, kayo dyan kahit kapaano. Ayaw na ayaw ni Emarfu ng amoy na di malinis sa bahay. Nakakadisturb ng hangin sa loob. Hindi sapat ang isang palanggana ng kubig na to. Kailangang linisin ka ng maayos. Anong gagawin mo? Mama, nilagay ni Momo ang litrato niyo ni Papa dyan. Maganda ba tignan? Emarfu, listahan ng kandidato para sa team leader sa laboratorio. Naintindihan kayo, Zhongming. Alamin kung ano ang ibinigay ng lola 7 taon kay Jiang Wanyu. Para hanggang ngayon, hindi siya Opo. Lola, kailan mo balak? Ayusin ang kasal namin na apo mo. Lola, utang na loob lang ang nararamdaman ko sa kanya. Nung pinapasok mo siya sa kwarto kayo, gusto mo ba Ikaw bata, ano sinasabi mo? Noong panahon iyon, hindi ko siya ipinasok sa kwarto mo. Ikaw at ang asawa mo ay itinadhana. Alam ba ang ibig sabihin na kapalaran? Lola? Ano ang sinabi mo? Emarfu, nalaman namin ang katotohanan. MS Jiang nalason sa inumin noong reunion ng mga kaklase 7 taon na ang nakalipas. Nakapasok siya sa kwarto niyo noon nang hindi sinasadya, hindi dahil sa plano ng mata. Ito ang record ng surveillance. Ano? Nagkamali ako sa pagunawa sa kanya. Ikaw talaga, batang Uwi agad asamahan ang asawa mo. narinig mo ba? Kunin mo yung pinapahanda ko, ihanda ang sasakyan pauwi. Anong ginagawa mo? Lilinisin ka, kung may mangyari sa akin, hindi ka palalampasin ni Sihan. Tumigil ka na. Akala mo ba talaga ikaw ang Emaresfu? Sasabihin ko sa'yo, ang totoong Emaresfu ay si Miss Su lamang. Anong ginagawa mo? Mas mabuti kang magbigay ng paliwanag, kung hindi. Fu, sir, sinabi ni Miss Jayang na kunin ko siya ng kuwalya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Nagsisinungaling ka. Papa, masama siya. Pinakain niya si Mama ng masamang pagkain. Pinilit si Mama maglinis ng inodoro. Sinadya pa siyang itulak sa bathtub. Fu, sir, hindi ganyan. Huwag kang makinig sa haka-haka ng bata. Ibig mong sabihin, nagsisinungaling ang anak ko. Fu, sir, hindi po gano'n ang jibig, kausa bien. Fu, sir. Ang babaeng taga-probinsya, hindi nararapat maging asawa mo. Angkop si Miss Su. Ang fans si Fusihan. Hindi mo karapat dapat husgahan. Zhongming, alala sa kanya kung anong kakiramdam o mapilitang lumubog sa bathtub. Opo. Monsieur Fu, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Huwag kang matakot, nandito na ako. Tara na! Walata, okay kale. Pasensya na, nadamay kita. Hindi ka kailanman naging abala. Zhangming, nasaan ang mga pinahanda ko sa iyo? Ito. Buksan mo, tingnan mo. Bagong palda. Hindi ko ito matatanggap, napakahalaga nito, Sihan. Noong nagsimula tayo. Hindi ako ginawa yon para sa pera. Inalam ko ang lahat, 7 taon nakakaraan. Talagang nilagyan ka ng gamot kaya ka nagaganoon. Pasensya na, maling akala ko pala. Kung ganon, hindi ko matatanggap ang bestidong ito. Hindi para sa pera ang dahilan. Gayon, ganon din. Itong bestidong ito, isipin mo na lang bilang kabayaran ko. Bukas, magsisimula ka sa class sa lab. Kaya. Gusto mo bang suotin ang damit na ito? Laboratory. Miss Jiang. President Fu alam na nag-aral ka sa medical school, ngunit huminto dahil sa pagbubuntis. Kaya special inayos mapasok ka sa laboratorio para maituloy ang pag-aaral mo. Ang laboratorio ng pamilya Fu, maraming henyo sa medisina ang nais makapasok. Miss Jiang, zu werte ka. Ang daming sinasabi. Fusahan. Toda ba ang sinabi niya kanina? Kung gusto mong matuto, Saish, mag-aral ka. Salamat sa'yo.
Pangako, mag-aral ako. Hindi kita bibigin. Ew. Kinain mo na. Hindi naman sobrang mahal ang palda na to. Sige. Salamat. Ah, Emo. Ano ba yung nakakainis na bagay? tinadyakan mo ang mga paniki ko, kailangan mag-sorry. Magsusorry ako sa'yo. Batang makulit. Alam mo ba kung sino ako? Wag mo akong harangan, tumabay ka. Kahit sino ka pa, kung tinadyakan mo ang paniki, Hindi ka pa rin tapos. Sino ba ang batang ito? Emo. Wala ka bang masama? Halika. Xian Ro. Anong ginagawa mo rito? Kia. Bukas papasok na ako sa laboratorio ng Fugro. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Kaya pumunta ako rito. Manang Wang, sinabi niya sa akin sa mensahna. May bisita tayo sa bahay. Kuya Sahon, hindi mo ba ako ipapakilala? Kuya Sahon, hindi mo ba ako ipapakilala? Ipapakilala ko. Ang kasintahan ko. Jiang Wanwe. Kasindahan. Tama na ang sabi ni Wang Ma. Ikaw ba, walang alam? Gusto mo pang agawin sisihan? Panaginip lang yan. Tama. Ito ang anak namin. Si Jiang Mo. Anak namin. Si Han, kailan ka nagkaroon ng anak na ganito kalaki? MGA Bobby kaya kailangan ko bang ipaalam sa'yo? Kuya Sahon, hindi ko ganun ang ibig sabihin. Tama. Nagdesisyon na ako. Hahayaan si Wan Yu maging leader ng research group sa sakit sa pag-iisip ng bata sa sumamaka-SA Ken. Matututo ka pa ng mas marami. Leader ng grupo. sihan, Natatakot akong hindi ko kayanin. Paano kaya kung? Naniniwala ako sa'yo. Gone Emole. Ang pinuno ng research team ng laboratory ng Fugro. Mahalagang posisyon ito. Sisihan ibinigay sa babaeng yon. Ayos lang na, pupunta ako sa laboratory bukas. may magandang palabas na makikita. Kemper. Huwag kang magalala, Kuya Sahon. Sasamahan ko si Jiang para matuto ng maayos. Ang palda na ito. Bagay na bagay sa'yo. Ako na ang tutulong sa'yo. Sa laboratorio, huwag magpakapagod. Kung may hindi alam, itanong kay Yarzan. Pagkatapos mo magtapos, direkta kitang iaaseng sa Fushi Pharma. Hindi. Ayoko maging isang tao na umaasa lang sa'yo. Gusto kayo. Gamit sariling lakas. Maging pinakamagaling na doktor. Gamitin ang sakit and I am. Siya, talagang iba siya. Hindi siya katulad ng ibang babae na lumalapit sa akin para sa pera. Mama at Pop. Halikan, nahihiya. Zhang Ming, Hinibiye dapat ikaw ang magatid kay Momo sa school? Hahatid kita sa laboratorio. Si Han. Salamat sa pagpayag pumasok sa laboratorio. Alam kong ablaka sa trabaho. Kaya ko pumunta mag-isa sa laboratorio. Ay kong sayanjan ang oras mo. May meeting ako ngayon. Ipapahayag ko kay Zhang sa laboratorio. Ipaalam kay Zhang na ikaw ang hayaan mo siyang alagaan ka. Hindi na kailangan. Kaya kong kausapin sa Yarzhang tungkol diyan. Si Han. Pwede mo biyaya kang pagbigyan? Huwag sabihin sa lahat ang tungkol sa pagkatao ko, ha? Ayoko kasi na masyadong atensyon. Baka pag-usapan pa nila ang pamilya Fu. Sige. Sasanin kayo ang gusto mo. Magingak kaya sa doon. Kapag may hindi ka nainti, tinanjan mo lang SI. Magmadali ka, baka mahuli ka. Alice. Ew. Galangan mo, ha? Huwag mong bigin sisihan, okay? Narinig Montag, bago magklase, nakatanggap ang laboratory ng papel tungkol sa supermemorya ng mga bata.
Pwedeng magdulot ng iba pang sakit sa isip at direksyon ng paggamot nito. Ang galing ng pagkakasulat. Di ko alam sinong henyo ang may gawa niyan. Narinig ko, yung magpadala ng papel na yon, darating siya sa laboratory ngayon. Makakasama natin ang ganitong eksperto. Napakaswerte na. Tama, kayo yung bagong mga kaklase natin sa lab ngayon, di ba? Hindi ko alam kung sino sa kanila ang gumawa ng thesis. Hello sa lahat, ako si Jiang Wanyu. Hindi ako nagkakamali, tama ba? Ito yung pinakabagong design na personal na ginawa ng kilalang designer. Dalawa lang sa buong mundo ang ganitong design. Ano? Sabi mo? Baka si arrange gumawa nung tesi? Kakleis Jiang. Umupo ka at tabi ka o. Sa mga bagay tungkol sa thesis, sana tulungan mo ako palagi ha. Oy, dahan-dahan naman. Ang mahal nitong palda ko. Si Wanyu, isang single mom, matagal niyang pinag-ipunan bago ito nabili. Kung masira mo ito sa kakahila, paano na lang? Ano? Ikaf, single mom ka pala? Zivan Yuen ka naman. Siya ang leader ng grupo namin sa pag-aral ng psikologi ng mga bata. Sa susunod, sumunod kay Wanyu, single mom na leader. Leader ng grupo para sa pag-aaral. Ang leader ay dapat mula sa lakas o kakayahan sa kompetisyon. Bakit siya direktang napili? Tama. Ang tagal kong pinaghirapan ang posisyon ng leader, tapos siya, isang single mom. Kinuha lang bigla. Bakit naman ganon? AKO. Ano ako? Sige, sabihin mo, paano mo talaga nakuha ang posisyon na yan? Kalma na. Kung kaya niyang bumili ng sobrang mahal na damit, siguradong anak mayaman siya. Pagkapili sa kanya bilang leader, natural na lang yun. Anong single mom? Hindi nga Mahal ang damit na yan. Sa tingin ko, pek siguro yung suot niya. Impossible na pikong damit kayo. Hindi kailanman magbibigay si Fusihan ng pek sa akin. ang makaganitong mamahaling damit kadalasan may anti-counterfeit chip. Kung gusto nating malaman kung totoo. IPA check lang, di ba? Tama si Miss Su. Totu o peke, madali lang malaman. Ipa, check natin. Jiang Wanyu. May lakas ka ba ng loob na ipacheck ang damit mo? Pamela, huwag kayong magtalo. Nasabi ko lang, kadalasan ang ganitong damit. Nasa lining lahat. Suot na ang palda, paano pa ito masusure? Sige, halughugin ng maigi ang lining nito. Anong gagawin nyo? Wala kayong karapatang suriin ang palda ko. Mr. Fu. Ikaw rin pala mahilig gumamit ng dried flowers bilang bookmark. Sino pa ang mahili? Kanina sa harap ng bahay ng Fu, nakita ko si Mrs. na kumukuha ng dried flowers para gawing bookmark kay Little Master. Sabi ni Mrs. nung nag-aral siya, kanito na siya. Sa tingin ko, bagay kayo ni Mrs. Nakatadhana kayo. Ibig mong sabihin, si Wanyu rin mahilig gumawa ng bookmark gamit ang tuyong bulaklak. Buwan-buwan, may nagbibigay sa akin ng bookmark na hugis dahon. Sino kaya ito? Kaya pala. Yung taon-taong nagbibigay sa akin ng bookmark. Si Wanyu pala. Ano pong ibig niyong sabihin, Fu? Magbuka ng isang restaurant, may sasabihin ako kay Wanyu. Sige po. $8 milyon. Totoo pala ang damit na ito. Baka naman talaga siyang anak mayaman. Tapos na ako. Na-offend ko ang isang anak mayaman. Hindi kaya palisin niya ako sa laboratorio. Miss Jiang, hindi ko sinasadya. Huwag niyo sanang pansinin ang nagawa ko. Pakiusap, huwag kayong magalit. Mag-reserve tayo ng restaurant mamaya. Mag-get together tayo. Kaya piklang ang damit kayo. Deserving ba ako itreto ng ganito? Kami. Ang babaeng ito. Nadala mo na ang buong atensyon ni Sihan. Gayon, ayusin kita ng maayos. Tama na, dahil napatunayan na ng lahat na totoo ang damit ni Wanyu.
Maghiwa-hiwalay na tayo at hayaan si Wan Yu tingnan ang mga mense. Mukhang mahalaga ang mga ito. Sinadia mo to. Paano naman mangyayari yon? Najulas lang ang KMKO. Wan Yu wag mo akong sisihin ha? President Fu. Sabi kayo na nabiye. Paano makakabili ang single mom ng mahal na damit? Ay, ganun pala. Inaalagaan pala siya ng sponsor. Akala Jiang Wan Yu. kung ano, ikaw na lang, laruan ng sponsor, nagpapanggap pang anak mayaman. Kinuha mo ang posisyon ko bilang leader, wala ka bang hiya? Ang tenga enyo naman. Talagang maganda ang kutsilyo. Jiang Wan Yu. Gayon pababagsakin kita. Anong pinagsasabi mo? Nak, message na sponsor mo, nakt adrama KPA. Fiancé kayo yun. Fiance? Ikakasal ka kahit may anak na? Jiang Wan Yu. Pati sa pagsisinungaling wala kang plano. Sino ba ang maglalagay ng ganitong malayo na pangalan sa fianc niya? Klaro naman, Zia ang sugar daddy Montag. Bakit sinira ang cellphone kayo? Nazira na. E anon gayon? Gaya Montag. Isang kit na inaanakan. Hindi bagay sa laboratorio ng Fu Family Group. Hindi ako inaanakan. Ang tigas pa rin ng ulo mo ah. Zige. Ngayon ako na. Maghubad ng damit mo At palalayasin ka. Ang easy para sa pagpapanatili ng Pamilya Fu Group. 10 minuto na ang hindi sumasagot si Wan Yu. Baka may nangyari na sa kanya. Huwag mag-alala, Mr. Fu. 10 minuto lang. Si Miss Jiang pumasok sa laboratorio ng Fu Group natin. Miss Sunak alaga is ak. Walang mangyayaring masama. Ihanda ang punta tayo sa laboratorio. Opo. Dr. Zhang. Iarzhang ng Fu Laboratory, anong kaguluhan ito? Alam MOBA kang anong lugar to? Kahit di maayos ang bihis, naglakas loob kang pumasok. Kung magpapakita ng ganda, tingnan mo man lang sana ang lugar. Hindi po. Ako si Dr. Zhang. Matagal ko na kayong gayon lang kita nakita ng personal. Keo siguro SI Miss Su? Sober naman ang papuri enyo. Sinabi na sa akin ni MR Fu. Kapag may kailangan ka sa laboratorio, sabihin mo lang sa akin. Ano pang hinihintay mo? Magpalit na ng damit. O kaya, umalis ka dito. Late na buwan. May ekstrang damit dito, kunin mo na. Palitan mo sa labas. Damit ito ni tita kapag naglilinis siya. Huwag ninyong ismolin. Bagay naman ang aura Montag kay Lanyo. Lonyue. Gayon ang unang araw ng pasukan. Ayaw mo rin namang bigyan ng problema si GC Han, diba? Ano pang tinatanga-tanga emod? Magpalit ka na o umalis ka na? Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Sige. Magpapalit na akong ngayon. Yan ang tamang galaw. Sige na. Ayusin ang gamit nyo. Balik agad sa mga pwesto nyo, maghanda na para sa klase. Bago magsimula ang semestre, may natanggap na papel ang laboratorio. Napakadetalye at solid ng laman ng papel na ito. Baka maging malaking tulong ito sa pagdevelop ng bagong gamot ng Fu Group balang araw. Ngayon, inaanyayahan natin ang may akda ng papel. Para magbahagi ng datos sa atin dito sa harap. Kanino kaya tong papel na to? Hindi naman tayo ang gumawa nito. Siguradong kay Miss Su ang desis na ito. Gas sigurado. Si Miss Su, ang ganda-ganda ng isura. At matalino pa. Miss Su. Huwag na kayong mahiya. I-share nyo na sa amin ang data ng desis nyo. Mukhang akala ng mga hangal na ito na sa akin ang deses. Okay lang, wala namang umaangkin. Sa Gina, ibabahagi ko na sa inyo ang data ng desis ko. SA tingin ka o. Ang posisyon ng leader sa research team. Dapat si Miss Su ang humawak. Maganda na, may kakayahan pa. Ngay. Si Jiang Wanyu, ano alam na? Isa lang siyang hangal na umaasa sa mayaman. Itong thesis sa Kinter. Ano? Bakisiya?
Sinabi mo, Jiang Wanyue? Sabi kayo, ang papel na to ay akin. Ang galing mo naman magtaas ng sarili mong halaga. Ikaw na lang na isang alagang kite. Paano ka makakagawa ng galing na papel? ONGA. Paano NGA ba posible? Jiang Wanyue, baka naman ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang pagnanakaw ng akademikong resulta ng iba ay may mabigat na kabayaran. Sa magaan na kaso, mapapatalsik ka sa laboratory. Sa mabigat na kaso, makukulong ka. Hindi ako nagsisinungaling. Ang papel na ito, isinulat ko matapos magpunta sa napakaraming ospital. At suriin ang napakaraming ulat ng pagsusuri kasama ang anak ko. Gabi na. Kinuha mo ang taong gusto ko. Pwede kong hindi makipaglaban sa'yo, pero ang beses na ito ang bunga ng lahat ng pinaghirapan ko. Siege. Ang kute pa niya pala Grabe. Ang cute talaga niya. Puwid mo na titulan ang kalokohan? Ikaw na ang napili bilang leader ng research team, di pa yan sapat. At kukunin mo pa ang academic gawa ni MS Su. Dr. Zhang. Itong maliit na mapanlinlang na walang moral. Hindi dapat manatili sa laboratorio. Si MS Su ay in-arrange ni MR Fu, hindi niya gagawin ang pagnanakaw ng academic na gawa. Jiang Wanyue, hindi ko alintana sino nagpasok sa'yo dito o kung sino ang nagbigay sa'yo ng posisyon ng leader. Ngayon, ang laboratorio ng Fu Group ay hindi magpapatuloy sa iyo. Kung marunong kang makisama, umalis ka na lang ng huwag dungisan ang pangalan ng laboratorio namin. Wala kasalanan, bakit alis? Wanyue. Itong papel na to. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Kung gusto mo ng pangalan sa papel, sa susunod na papel ko, sigurado akong idadagdag ko ang pangalan mo, okay? Ayoko ang papel mo gusto kayo lang ang pinagirapan kayo. Jiang Wanyue, tumigil ka na sa pagsasalita. Kaya, umalis ka dito agad. Hindi naman ako ang may kasalanan, hindi ako alis. Ayaw mong umalis, ha? Siege, kami ang tutulong sa'yo. Ano pang hinihintay nyo? Palisin Montag siya sa laboratorio. Hindi ako nagsisinungaling, Sutsinro. Bakit mo ninakaw ang thesis kayo? Mr. Fu, bakit kayo nandito? Si Han dumala kopya sa akin? Dr. Zhang, inamamahalaan mo ba ang laboratory? Hindi. Mr. Fu, gawa ing maldatang Jiang Wanyue. Gusto niyang nakawin ang akademikong papel ni MS Su. At dito pa siya gumagawa ng gulo. Huwag kang makalala. Palalayasin ko talaga siya. Nagnakaw ng pepel. Wala namang ganyan. Gusto mo malaman kanino ang papel na yan? Suriin mo lang ang record ng orihinal na likha. Kuya si Han, sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Kaya ko siyang patawarin. Ang lab ng pamilya Fu. Kailan pa ikaw ang masusunod? Kuya si Han, Ang laboratorio, ang Fu Group. Hindi tapayag sa mananaliksik na may masasamang gawin sa medisina. Gawin ang sabi ni Wanyue. Suriin agad ang record ng thesis. Mr. Fu, Ni walan gang sariling computer si Jiang Wanyu. Paano siya magkakaroon ng record ng paggawa? Wala talaga akong computer. Lahat ng mga papel ko ay gawa sa kamay. Ang dami pala. Ito, therapy sheet ng pangbata sa psychology. At mga manual na tala ng mga likha ko. Pati na rin mga clinical case mula sa ibang bansa. Ang papel na ito, Talagang kay Jiang Wanyue ito. Ang papel ay bunga ng 7 taon ng pagsisikap. Alam ko na lahat ng datos dito. paano namin malalaman kung di ka naghanda na deti pa? Kaya ko rin patunayan. Momo, bakit ka nandito? Gino Fu, akatanggap ko lang ng tawag. Sabi niyong master gusto niyang makita si MS Jiang. Naintindihan kayo. alam ko ang mga thesis at libro kasi sinamahan ako ni Mama sa maraming ospital. Kakakuha ko lang ng datos. Noong Agosto 13, 6 na taon na ang nakalipas, dinala ako, Mama, sa unang pampublikong ospital ng High City para makipag-usap kay Dr. Lee tungkol sa taong 2015 na isinulat sa Journal ng Children's Psychology. Miss Sue, mayroong hyperthymesia si Momo. Kaya niya maalala ng malinaw. Ang bawat ospital na napuntahan, kung gusto mo. Kaya niyang tukuyin na eksakto, kahit sagad. Pwede ko na bang patunayan ngayon? Dr. Zhang, ano gawin kung nagnakaw ng akademikong pepel? Dapat palayasin mula sa laboratorio. Huwag nang kunin kailanman. Sige. Gawin na lang natin. Miss Su, Kuya Sahon, gusto mo bang paalisin ako dahil kay Jiang Wanyu? Mr. Fu, huwag mo palisin si Miss Su para lang sa inaalagaan na kill. Palis kay Miss Su? Cute?
Sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng para siraan ang fiancé? Si Fusihan. Fiance. Ito. Paano nangyari to? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Hindi ako alis. Jiang Wanyue. Kung talagang kampante ka, ishare mo na lang ang mga details na ito sa lahat. Basta may paliwanag mo na. Ang buong laman ng thesis, alis ako ng kusa. Saish, pumunta na. Naniniwala ako sa iyo. Miss Sue, pakiusap, tandaan mo ang sinabi mo kanina. Ito ay tungkol sa hyperthymesia ng mga bata, mga posibleng epekto sa psikolohiya, at mga paraan ng gamutan. Huwag magbakahirap sa laboratory. Kung hindi maintindihan, anungin si ER's Hang. Pagkatapos mo magtapos, direkta kitang ilalagay sa Fu Pharmaceutical. Hindi. Ayoko maging parang halamang umaasa lang sa'yo. Gusto kayo. Sa sarili kong kakayahan. Maging pinakamahusay na doktor. Paggalingin si Momo. Itong taon kasama si Momo, tinitis ang pang-aapi ng pamilya Jiang, pero nakabuka ng mahusay na pepel. Jiang Wenyu, gaano kahirap ang tinis mo? Narito ang lahat ng datos ng aking papel. Salamat sa lahat. Tungkol sa papel na ito, Talaga bang kay Jiang Wanyu ito? Ang galing naman niya. Yung thesis and I Jiang Wenyu, ang ganda ng pagkakasulat. Ang pagiging team leader niya, ako ang nagdesisyon niyan. May reklamo kayo. Jiang Wanyue magantay ka lang. Senali lang. Young Sud and I Wenyu. Ikaw rin ba ang may gawa nito? Kuya Sahan. Hindi, siya ang may gawa nito. Jiang Wanyue value ka ba? Binuhusan mo ako. Kung hindi namimikon, Miss Su, hindi sana nasira ang damit ko. Dahil hindi mo kayang aminin. Gagantahin kita. Madumi damit, hindi ka pwedeng lumabas. Misu, isuot emo na lang kay tiyo. Ikaw Jiang Wanyue ang hanggo ka. Kung may mangyari sa kanya, kahit kaunti, sisiguraduhin kong magbayad ang buong pamilya Su. Kihang kaya. Umalis ka na. Kayo rin, lahat kayo. Umalis kayo. Wanyu, pinasikaso kayo, kay Jean, maghanda ng damit para sa'yo. Gabi ng buwan, Jiang. Hindi kita palalampasin. Nay, hindi ka ba behave as a kindergarten? Miss ko na si Mommy. Nay, behave ka, Miss Karen and I mommy. Ganito. Mag-aral ka ng mabuti sa kindergarten, mag-aral si Mommy ng mabuti. Pangako ni Mommy, una ako sa pagkuha kay May Pawi o kay Bayon? Oo. Pinky swear. Sige. Promise. Good girl, MOM. Pwede si Tito, sa hangming maghatid sa'yo sa Sige. Tara na. Wanyu, paano mo naisipa? Gawin ang ganitong thesis. Gusto ko sana makatulong ang thesis ko sa pagdevelop ng gamot para sa hypermemory disorder ng mga bata. Sana gumaling si Momo. Late moon. Gagalingin kayo SI moment. Bago ako pumasok sa laboratorio, naka-email ko ang eksperto sa sakit sa pag-isip ng bata na si Son Chengguang. Gagalingin si Momo. Ew. Mas marami ba akong nasasabi? Chika. Hindi pa kita natatanong, bakit ka narito? Nagchat SEO, pero walang sagot. Medyo nagalalay kayo. Kaya pumunta ako rito. Wala akong problema. Kaninang-kanila. Nasira ang phone kayo. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Ayos lang ako, huwag akong alalahanin. Nga pala. May gusto akong sabihin sa'yo. Mamayang gabi, nagpa-reserve sa restaurant. Sanduin kita. Sige, hihintin kita. Kita tayo. Nasira ang phone mo? Bumili ako ng bago para sa'yo. Nakakahiya naman ito. Hindi ko matatanggap ang phone, kaya kong mag-ipon para makabili. Tanggapin mo, hindi stable ang kalagayan ni Momo. Kailanganin kang kontakin anumang oras. Si Han. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at kay Momo. Pero, may gusto kang sabihin sa akin. Ano yung? May oras si Wanyu ngayong gabi. Saish, subukan ang phone muna. Ang babaeng ito. Para siyang pusang gala. Parang nakuha na ni MR Fu ang buong atensyon niya. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin ito kay Miss Su.
Hindi ako pwedeng mapaalis sa lab. Kailan ba babalik asay kuya si Han? Si Kuya si Han, kasama ang babaeng yan. Dinala pa sa pinakamahiligan kong restaurant. Hindi pwede, kailangan kong linawin ito. Ikaw, palaging humaharang, malit na bata. Misu. Ipinagbili ni MR Fu na alagaan si Little Master. Hindi mo pwedeng kunin si Little Master. Pamilyang Fu ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Lahat ng pumapasok sa bahay ay kilalang tao. Kung baliwala niya ako, malit lang iyon. Kapag nakabangga ka, nakataya ang kahihiyan ng pamilya Fu. Kaya mo bang panagutan? Miss Sue. Anong masasabi mo? Gusto mo Ang ibinibigay mo ay nagugustuhan ko. upunta lang ako sa banyo. Kung gutom ka, umorder ka muna ng pagkain. Ikinulong ni Miss Su ang young master. Miss Jiang, bumalik agad. Mama Lou, anong nangyari? Kamusta si Momo? Nalaglag ni young master ang tubig, nabasa ang damit ni Miss Su, kaya ikinulong ni Miss Su si Momo. Umiyak ng sobra si Momo. Miss Jiang, bumalik ka na agad. Babalik ako kaagad. Kamusta pa? Ang tinatawagang numero ay pansamantalang hindi sinasagot. Kumusta po, ang tinatawagan ninyong user ay naka-shutdown. Zhongming, hanapin mo agad si Jiangwanyu. Mama, tulungan mo ako. Miss Su, sabi ni MR Fu na bukod sa ma-hyperthermia si young master. Mayroon din siyang claustrophobia. Atawarin mo na siya. Paano kung may mangyari? Humahimik ka. Anong mangyari ba ang sinasabi mo? Bata, makinig ka. Aw ka na ing nanay mo. Miss Su. Paano kung malaman ni MR Fu? Anong dapat ikatakot? Si Kuya si Han nasa labas. Nag-enjoy siya kasama yung babae, walang pakialam sa kanya. Si Momo, nasaan siya? Anong ginawa mo kay Momo? Yung anak mo, nagmana sa ugali mo. Kung di mo kayang turuan, ako na ang magtuturo sa kanya. Anak din naman siya and I Sir Sihan, kung tuluyang maging walang galang at makabangga ng iba. Mukha ni Sir Sihan ang mapapahiya. Sutsinru, may claustrophobia si Momo. Kung ikukulong mo siya, maaring may masamang mangyari. Palayain mo na siya agad. Isang cute na bata na ang dami pang arte sa katawan. Hindi ko naman siya sinasaktan o minumura. Tingnan natin kung mamamatay siyang gayon. Tahimik si Momo, baka may masamang mangyari. Kung nasaktan ka ni Momo, handa akong humingi ng tawad. Nakikiusap ako, palayain mo na siya. Ang isang bata, mamatay ay tamang-tama lang. Akala mo ba kapag namatay siya, si Kuya Sihan ay sisisihin ako? Sasabihin ko sa iyo ha, ako at Kuya Sihan, balang araw magkakaroon ng maraming anak. Ano ba siya ha? Kaya Wallace, Mawala ka rin na sa pamilya Fu. Si Kuya Sihan akin lang siya. Miss Sue. Gusto mo lang ang thesis kayo. Diba ibibigay ko kung palalayain mo si Momo? Pwede ibigay ang thesis kayo. Sino ba naman magpapahalaga sa thesis mo? Ang class ng thesis na yan, kaya ng mga writer kung gumawa kahit ano na lang. Jiang Wanyu, huwag mong sabihin na feeling mo sobrang galing mo. Miss Sue. Nakikiusap ako, palayain mo na si Momo. Kahit ano pa ang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Nakikiusap ako. Kahit ano ba talaga gagawin mo, ikaw ang nagsabi dyan. Basta palayain SIMOMO. Nakikiusap ako sa'yo. Sige. Kung gusto mo, lumuhod ka. Linisin mo ang sapatos ko, baka sakaling palampasin ko yung batang lalaki. Ano? Masama, Mr. Fu, may nangyari kay Little Master. Bumalik si Miss Jiang. Ano, bumalik agad sa bahay. Palumyahad, aba, maghintay ka na lang habang yakap ang bangkay ng anak mo at umiyak. Miss Su. Ano, gusto siya lumuhod. Ako ang laluhod.
Miss Sue, nilinis ko na ang sapatos mo, gaya ng sinabi mo. Pwede na bang pakawalan SI Momo? Kailan ko sinabi na pag nilinis mo ang sapatos ko, papakawalan ko ang batang lalaki? Kanina mo lang sinabi, sino ang makakapagpatunay? Ano pa ba ang gusto mo? Naisip kayo lang. Kung tatanggapin mo ngayon na iwan mo si Sirsihan, tapos bukas magbabago ang isip mo at babalik ka. Paano ko ikaw pagkakatiwalaan? Basta pakawalan mo si Momo, nangangako ako. Nangangako ako na hindi na kita guguluhin. Pero ang mukha mo talagang hindi ko mapagkakatiwalaan. Ikaw ay matalino din. Kung talagang gusto mong iligtas ang kit na ito, alam mo na siguro ang dapat gawin. Nasira na ang mukha ko ngayon. Siguradong hindi magugustuhan ni Fusihan ang ganitong babae. Maaari ka na magpahinga na maayos ngayon, di ba? Miss Sue. Si Momo kulang na sa hangin, magkaproblema. Pakawalan mo na siya agad. Magandang desisyon. Su Shinro, anong ginagawa mo? Si Han, talangan mo SIMOMO. Su Shinro, anong ginawa mo? Kaya si Haneke, wala akong ginawa. Si Jiang mo, hindi sumusunod sa rules. Gusto kayo, turuan siya ng leksyon. Wala akong ginawa. Si Jiang Moong Anakeo. Kahit may nagawa siyang mali, hindi mo siya pwedeng pagalitan. Kihan Gu. Talaga, wala akong ginawa. Ang sugat sa mukha ni Wanyo, ikaw ang may gawa noon. Hindi ako ang may gawa. Siya ang gumawa niyan. Kung ayaw maniwala, pwede mo itong imbestigahan. Ikinalong niya si Momo. Si Momo takot sa masisikip na lugar at mamamatay. Bilisan mo. Wala kang ganawin sa Han. Huwag mong pakinggan ang babaeng to. Alam niyang mahal mo ako. Nainggit siya sa akin. Binibintang lang niya ako. Saan mo dinala si Momo? Sabihin, Emo. Wala akong ginawa. Mama, tulungan mo ako. Momo. Momo. Gumising ka. Momo. Momo gumising ka, Momo. Sahan kuya. Su Xinro. Ito ba ang ginawa mong kabutihan? Wala talaga akong ginawa. Kasalanan nitong kit na ito. Siya mismo ang naglaro. Sinara ang pinto at inilok. Wala kinalaman dito. Ang lakas ng loob mong magdahilan pa. Mama! Emo. Andito na si Mama para iligtas ka. Huwag kang matakot. Masakit ba? Hindi masakit. Basta okay, SIMOMO. Hindi masakit, Mama. Tingnan mo, Skan. Wala naman siyang problema, diba? Cute. Bumangon ka na. Wag ka nang umarut. Si Jiang Moong Anakeo. Sino nagbigay ng lakas ng loob gawin ito sa kanya? Skan, talagang wala akong ginawa. Anong wala? Skan. Si Jiang Wanyu ang may pakana nito. Siya ang nagplano ng lahat. Para makuha ang pansin mo, gagawin niya ang lahat. Skan, kailangang maniwala ka sa akin. Ginawa ito ni Jiang Wanyu para makuha ang atensyon ko. Sinadya mong saktan ang sarili mong anak. Mama, simula ngayon, si Papa na lang ang makakapagtanggol kay Mama. Mama, hindi ko na kaya. Momo. Huwag kang matika mo dadawing kita sa ospital. Tara. Kapag may nangyari kay Momo, Ipadadamay ko ang buong pamilya Su. Kuya Sahan. huwag ka masyadong mag-alala. Sabi ng doktor na sobrang natakot lang si Momo. Dapat magising siya kaagad.
Kasalanan ko, hindi ko inalagaan si Momo na mabuti. Kaya nangyari ang ganitong bagay ngayon. Hindi. Late Moon. Hindi ito naging kasalanan mo. Inahinto ko ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Su. Naniniwala rin ako. Si Momo Nathan. Malapit na siyang magising. Tama na pala, ilang Ronalang, Karawanan ay Lola. Lahat ng sikat sa Jiangxing ay dadalo. Balak kong ipahayag sa harap ng lahat ang ating kasal. Simulang ngayon, wala nang mang-aapi sa inyo ni Momo. Si Han. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Momo. Hintayin natin magising si Momo. Plano kong dalhin si Momo at lumayo sa pamilya Fu. Bakit, Wanyua? Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa dati kong pagkakamali? Pasensya na. Hindi yon. Ganito na ang itsura ng mukha ko. Ang babaeng tulad ko. Paano ko magiging karapat-dapat sa'yo? Hindi. Hating gabing kahit ano ang mangyari sa'yo. Ikaw pa rin ang asawa ko, si Fu Si Han. Sa ganitong pangyayari, malamang hindi palalampasin ni si Hansi sa pamilya. Hindi ko papayagan na ang babaeng iyon ay humarang sa daan ko. Oh. Ikaw, Bobo, umaasa ako na makapag-asawa ka sa pamilya Fu. Ang pamilya sana ay magiging maunlad, pero ngayon, Pinaputol ni Fu si sa supamilya at lahat ng kasunduan. Tay, ano ang ibig mong sabihin? Ang daming produkto na napunta sa akin. Humingi ng patawad kay Fu Si Han para palayain ang pamilya Su. Kumbinsihin ang Cheng Group. Natanggapin ang ating mga produkto. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Isipin kayo na lang nawala kang anak na gaya mo. Kayo. Nanay, Momo. Nagising ka na. Huwag kang matakot. Nasa ospital tayo. Si Papa't Mama nasa tabi mo. Mama. Mahal ang ospital. Umuwi na tayo. Ayoko nang makitang lumuhod si Mama ulit. Momo. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mong lumuhod? Momo, anong ibig sabihin nung sinabi mong lumuhod? Lagi kang nagkakasakit, Momo. Si Mama kailangan akong dalhin sa ospital ng paulit-ulit. Pero wala tayong pera, kaya lumuhod na lang si Mama sa doktor. Ayoko magpa-ospital. Momo, ngayon nandito na si Papa. Hindi na kayo mag-aalala ni Mama tungkol sa pera. Hindi na ako batang walang papa. Pagagalingin ko ang katawan ko. Lalaking malakas para sama-sama nating protektahan si Mama. Mabait SIMO, si Papa at Mama gagawin ang lahat para gumaling si Momo. Ah, tama nga pala si Han. Ano yung sasabihin mo sa akin kanina sa restaurant? May tawag lang AKO. Oy. Si Jiang Wanyu, umayag si Sun Chingguang makipagkita sa iyo. Bukas ng gabi, alas 8, sa Haiching Hotel Room 101. Toda BA yan? Sige. May nangyari ba? Naalala mo ba sinabi ko sa laboratorio tungkol kay Son na eksperto? Sinasabi mong eksperto sa psychological disorders ng bata, si Sun Chingguang. Siya na. Kakarating kay Dr. Pumayag siya makipagkita, makakahingi tayo ng tulong sa kanya. Siguradong gagaling si Momo. Mama, gusto kong umuwi. Sige. Uwi tayo ngayon. Gusto kong maglaro ng mga blok kasama si Papa. Sige? Bibilhan ka ni Papa ng maraming blok. Sasamahan kita maglaro. Sige. Ganyan ba si Momo? Papa, ang tanga mo. Dapat ganito ang paglagay niyan. Oh, ito na. Maganda ba? Oo, kahit ano suotin mo. Maganda sa'yo, Mama. Sigurado bang di kailangan ng kasama? Huwag mag-alala. Gusto lang makausap si Yarson tungkol sa kondisyon ni Momo.
Isa kasi siyang kilala sa larangan ng pag-aral ng mga sakit sa isip ng bata. Kaka-hospital lang, and I Momo. Mas mabuti siguro na samahan mo siya dito sa bahay. CJ, susundin kita. Ako na ang sasama kay Momo dito. Maghihintay kami ng maayos. Kauwi ka. Tunay na nagmamahalan sina Papa at Mama. Ikaw, Momo, ang sorpresa. Ang kilit mo, bata ka. Maging mabait at maglaro ng building block? Babalik agad si Mama. Sige. Ako rin. Halika, maglaro tayo ng building blocks kasama si Papa. Miss Zhang. Nabazakao na-range tes mots. Ang bata mo pa, pero nakapagsulat ka na ng ganitong kahusay na papel. Talagang kahanga-hanga. Miss Su. Sigurado ka ba dito? Kung imbestigahan ito ni President, Anong ikinatatakot mo? Neos keo na ang lahat. Huwag kang mag-alala, basta't maalis na si Jiang Wanyu sa pamilya Fu, rekomenda kita kay Kuya Sihan. Ikaw ang hahawak. Ang lahat ng laboratorio ng group. Totabiye, Unaman, basta saminad ka lang say sinasabi kayo. Sige. Eksperto na ikaw, Son. Sober ka naman, pumunta ako dito kasi may gusto sana akong itanong sayo. May hyperthymesia ang anak ko. Late Moon. Tingnan mo. Mula nang pumasok ka, puro salita. Ni hindi ka nagbigay respeto kay Son, ang eksperto. Kita mo si Sun, kanina pa nakataas ang kamay hawak ang baso. Sigurado pagod na yan. Halika, tuos na tayo. Mahina kasi ang toleransya ko sa alak. Baka, Wag kang KJ. Miss Jiang. Hindi mo talaga ako binibigyan ng mukha. si Son Chengguang ay eksperto sa industriya. Marahil siya lang ang may paraan para magamot si Momo. Kung hindi natin igagalang siya, paano na si Momo? Eksperto Son, mag-toast muna ako bilang respeto. Tatay. Momo, bake ka nagising? Bakit hindi pa umuwi si Mama? Momo, matchalog ka. Agbalik ni Mama. Apanuorin ka niya. Matulog ka ng maayos. Ayant, gagnant NGA. Grabe, hindi ko akalain. Mukhang mahina talaga sa alak ang gabing ito. Ako na, bibilhan kita ng gamot para sa hangover. Sandali lang, ha? Ms. Jiang. Pasensya na, kasalanan ko. Hindi ka alam na hindi ka sanay uminom. Nakabook na ako ng kwarto sa itaas. Para, akayin kita para makapagpahinga ka. Ang lakas ng loob nyo. Lalagyan mo ng gamot ang alak ko. Walang giya. Akala ko kung anong plano mo. Ganito lang pala.
Jiangming, i-track ang signal ng cellphone ni Wanyu. Nasa Four Seasons Hotel? Mr. Fu, signaling cellphone nasa Four Seasons Hotel pa rin. Ihanda ang kots. Pupunta tayo sa Four Seasons Hotel. Ngayong gabi, titikman ko kung anong pakiramdam maging feature MRS Fu. MR Fu, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ako. Magtatangkang galawin si Fu Sihan. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Si Jiangming. Tapos in mo siya. Oo. Boss Fu. Si Sihang. Ang init kayo. Tiisin mo, aparating na ang doktor. Dadalin kita sa malamig na paligo. Hindi. Ayoko ng doktor. Ay kaling ang gusto kayo. Kaya bukas ng umaga. Huwag kang atrasaha. Gumawa ka na mas masahol pa sa hayop na gawain. Gayon, papatayin talaga kita. Bitawan mo ako, hayop ka. Nilagyan mo ng gamot ang alak ko. Hindi kita palalampasin. 7 taon na ang lumipas, iniwan mo ako matapos. Ngayon gusto mo na akong hampasin ng florera. Ang tawag dyan ay tangkang pagpatay sa sariling asawa. Si Han. Si Sun Chengguang, ginawa itong kahalayan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabulok siya sa kulungan. Pero, siyan. Parang pakiramdam ko hindi ganoon kasimple ang sitwasyong ito. Anong ibig mong sabihin? Kagabi kami, aneng nagira and I Sun Chengguang. Kahit may masamang intensyon siya, imposibleng nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Wala naman akong alitan kay Yarshang. Wala siyang dahilan para saktan ako. Ibig mong sabihin, may ibang tao na nasa likod nito. Ipaimbestiga ko. Huwag muna. Kung nagawa ng taong ito, siguradong inaasahan na niya na hahanapin mo siya pagkatapos niyang mabunyag. Malinis niyang ginawa ito. Baka na may nakahandang plano pa siya. Si Sahan. May iba pa bang may alam tungkol sa pagkakakulong ni Sun Chengguang? Wala na. Kamganan. Ang nasa likod nito, hindi alam na pumalpak ang plano. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maghintay. Maginte. Hintayin natin siya gumawa ulit ng hakbang para mahuli natin siya ng buo. Si Han. Pangako sa akin, huwag kang gagawa ng kahit ano bago mangyari yun. Baka mataranta siya. Sige. Susundin kita. Malalit ako sa laboratorio. Halika, hatid kita. Paano si Momo kapag lumabas ka? Kahapon nung lumabas ako, inaalala ko na sa driver na sunduin si Lola. Sabi ni Lola, siya na ang maghahatid kay Momo sa eskwela ngayon. Si Xiong, alam mo ba? Si Momo talagang henyo. Ang apo kong apo, may kakaibang talento talaga. Isang libro, 3 minuto lang, kaya niyang mememoryahin. Ano pa bang tawag doon kundi henyo? Wanyue. Sa hinaharap habang nandito ako, ikaw at si Momo. Hindi na mag-iisa. Salamat, Sahan. Diyos ko. Bakit ganito? Basta-basta na lang sumasama sa lalaki. Jiang Wanyue wala ka na bang haya?
Jiang Wanyu, kinuha mo ng sisihan sa akin. Tapos nagawa mo pang makipag-ugnayan kay Son Chengguang. Saan mo ilalagay sisihan? Kihon, wala kang respeto sa iyo at sa pamilya Fi. Hindi mo pwedeng hayaang pumasok ang babaeng marumit walang ya sa pamilyang Fu. Miss Su, paano ka naman sigurado na yung tao sa video ay si Son Chengguang? Narinig ko sa mga kaklas ko. Yung lalaki sa video, wala naman talagang ipinakitang mukha. Kung ganon, paano mo na sigurado, Miss Su, na yung tao sa video ay si Son Chengguang? Hindi kaya. Lahing ito. Ikaw ang masusing naglano. Bro si Han, tingnan mo siya, desperado. Alam niyang wala siyang may dadahilan, kaya hinahayaan mapagbintangan ako. Wala talaga akong kinalaman dito. Walang kinalaman sa'yo. Kung ganon, sagutin mo ako. Bakit ka sigurado na ang lalaki sa video ayas ay Son Chengguang? Narinig ko kasi na si Jiang Wanyu kahapon ay nakipagkita kay Son Chengguang. Hindi umuwi buong gabi, may video pang kuha ng iba, ebidensya. Ang babaeng ganyan na walang disiplina. Dapat talagang palayasin. Ew. Dapat talaga siyang palayasin. Jiang Wanyu, tapos na ang magagandang araw mo. Bakit nakatayo diyan? Narinig ba sinabi ni kapatid na si Han? Bilisan mo at Ikaw ang dapat palayasin. kapatid na si Han, ano ang nagawa kong mali? Siya pala, si Jiang Wanyu, ang may karelasyon. Paano mo siya patuloy na poprotektahan? Handa mo bang baliwalain ang reputasyon ng pamilyang Fu para sa kanya? Pui bang bantayan mo yung bibig mo? Ang lalaki sa video. AKO Ito. Ano? Naku, Grabe. Tama na. Yung lalaking hindi nagpapakita ng mukha sa video. AKO yun. Si Hanji. Niloloko mo lang AKO. Diba? Sinanggaling aside Jiang Wanyu. Sino ang nagudyok sa iyong bumalik at manggulo para siraan si Wanyu? Siya ang nagsabi sa akin na may ebidensya ng pagtataksil ni Jiang Wanyu, kaya bumalik ako para ilantad siya. Miss Jiang, wala akong kasalanan. Lahing ito. Inayos ito lahat ni Miss Su. Alam niya ng maaga na magkikita kayo ni Sun Chengguang kaya binigyan niya ako ng gamot. Wala akong magawa kundi sundin. Paano mo nagawang siraan ako? Kuya si Han, maniwala ka sa akin, hindi ganito talaga. Akala ko kapag tinapos ang pakikipagtulungan sa pamilya, magiging maayos ka na. Pero hindi pala, alagang hindi ka magbabago. Kayo na. Pero sa mga taon na lumipas, ako ang laging nasa tabi mo. Pero ang mga mata mo, punong-puno lang ang babaeng iyon. Sa yaman at itsura, wala siyang panama sa akin. Ang posisyon bilang MR. Dapat lang nasa akin yon. Inuna mo ang pansariling interes mo para siraan ako. Sinaktan mo pa sa mo. Tapos kinamit mo ang pag-alala ko na gumaling agad ang supermemorya ni Momo para iset up ako. Ang taong kasing sama ng loob mo ay hindi karapat-dapat sa kahit sino. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Mukha kang nasisiraan ng ulo. Tao. Dalhin sa presinto. At isa pa, walang dahilan para manatili pa ang pamilya Su dito sa Haichen. Hindi, Kihon, huwag mo gawin to sakin lalo na sa pamilya Su. Jiang Wanyu. Ikaw na ba? Hindi kita palalampasin. Miss Su. Napilitan lang ako, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Dahil napilitan ka, maaari mo akong siraan? Kung hindi dahil kay si Han, Panigurado ay. Simula bukas, huwag ka nang bumalik. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, ang laboratoryong ito. Si Jiang Wanyu ang mamahala sa hinaharap. May reklamo BA? Si Han, salamat asayo. Kung magpapasalamat. Gusto ko sa kamamamayang gabi marinig. Bro, di ba nabayaran na natin ang 3,000 na iyon? Tapos na tayo, DBA? Bake it out. Bakit mo naman dinala ang mga tao? Oh, Li Lao San.
Di sinabi sa asawa tungkol sa natalong 50,000 noong nakaraang linggo. Ano? Nagsugo ka na naman? Natalo ka pa ng 50,000. Paano ko babayaran yun? Ikaw talagang walang hiya. Yung 50,000, last month pa yun. Ngayon, patong na yung Inter. Utang mo na 1,000,000. Ano? 5 milyon? 1,000,000. Kuya Biao, kahit patayin mo kami ngayon, wala talaga kaming perang pambayad sa'yo. Una, Walang pera? Madali lang yan. Punta kayo sa lungsod at hanapin nyo ang pamangkin nyo. siya sa diyang when you na maculate na barang yan? Oo, ziyan ga. Ngayon kasi, napangasawa niya ang pinakamayaman sa Haicheng. Bigyan kayo ng 1,000,000, kayang-kaya niya yan. Tama. Ano bang sinasabi mo? Pinakamayaman sa Haicheng. Grabe ang babaeng yun, ang swerte niya at nakapag-asawa ng mayaman. Boss, bukas punta tayo sa lungsod para humingi ng pera. Tama yan. Tama ka, sasama ako sa'yo. Punta tayo sa lungsod pahingan siya ng pera. Hihingi ako ng 1,000,000. Hindi. Hihingi ako ng 3,000,000. Ako, 1,000,000 lang ang gusto ko. Siege. Ang siko kayo naman. Ang balakang ko, sige, banggain mo na lang ako hanggang mamatay. Yung kotse nasa 1 metro sa'yo. Klaro gusto mo lang magpanggap na nasaktan. Anong taon na ngayon, oy? Gagamit pa ng ganyang estilo. Talaga nga naman, walang respeto sa edad. Tingnan mo nga itong ginawa mo sakin. May pembayat ka biye? 3,000,000. Ngayon din, hindi ka alis. 3,000,000? Aba, akala ko may leon na sumigaw. Huwag mo siyang pansinin. Para sa kya. Ang ganitong tao, idiretso sa presinto. Mag-report agad. Anong sinasabi nyo? Pamangkin ko ito. Tita? Paano ko ikaw? Hindi ba pumunta ako dito para hanapin ka? Sino magakala na nakabenga kita? Tinutulugan diyan? Hindi narinig sinabi ko? Abot dito, 3,000,000. Kahit pamangkin, hihingan mo ng 3,000,000. Hindi kayo nabenga kanay. Ang makunwari sa aksidente ay labag sa batas. Tumayo ka diyan bago ako tumawag sa pulis. Magpatawag ng pulis? Nakakatakot ang sinasabi mo. Tumawag ka, pero hindi ako naniniwalang paniwalaan nila ang sinasabi mong ako ang nanlo. Anong ebidensya ang meron ka? May dashcam sa kotse ko kaya may pruweba ako. Sigurado ka bang gusto mong patuloy na gawin ito? Ayoko rin palakihin ang gulo. Ganito, bigyan mo ako ng 2,000,000. At kikilalanin kung walang nangyari. Ano sa tingin mo? 2,000,000? Tiyang, ang kapal naman na mukha mo. Noong dinala ako ni Sihan. Binigay niya na sayo ang 30,000. Nakalimutan mo na biye? Maaga nang namatay ang mga magulang mo. Ako ang nagpalaki sa'yo, pinag-aral, at tumulong mag-alaga ng anak mo. 2,000,000 na kalang payan. Inag-aral mo ako. Ikaw biyang nagalaga, SA and akayo? Tayang, nung nagkolehiyo akayo. Wala ka ang gasto sa kolehiyo, ako ang nagtrabaho at nagipon. Si Momo, nitong mga taon, kumakain lang siya ng mga tira-tira ninyo. Binigyan na kita ng 30,000,000. Sapat na iyon para sa'yo. Simulang gayon, please umalis ka sa buhay namin ni Momo. Ikaw. Nauli Kao na Ange Mali na loko. Jiang Wan Yu. Kung ganyan ka talaga, huwag mo akong sisihin. Sihan. Tumawag ang guro ng nursery, kinuha si Momo na estranghero. Nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga. Malapit na kaming may resulta. Nasa kami Kao Ange anak mo. Fusion. Kung gusto mong iligtas siya, maghanda ng 5,000,000 cash. Momo, Fusihan, na-trace namin ang batang master. Nasa rooftop NG height. Ihanda ang sasakyan. Sihan, sasama sayo. Tara, Momo, huwag kang lumapit. Ang pera lang ang gasto kayo. Basta ibigay mo ang 5,000,000. Pakakawalan ko na ang salbahing to. basta siguradong ligtas si Momo. Kahit magkano pa ang gusto mo, ibibigay ko. May 7,000,000 sa card na to. Akawalan mo si Momo. Kung masaktan mo siya, 1 sentimo, wala kang makukuha. Totoo, may 7,000,000 sa card na to. Kung maglakas loob kang lokohin ako. Papatayin kita. Si Momo lang ang nagay sa kongyanak. Hindi ko siya gagamitin sa kalokohan.
Momo, ligtas ka na. Momo, magpakabay ka. Uwi na tayo agad. Ang kite, nakakamatay. Si Han. Wan. Huwag kang umiyak. Papa. Si Han. Papa, magising ka na, pwede ba? Si Han, mas gusto kayo nalang ang nakahigadayan. Nakikisap ako sa Ipsilono. Magising ka na, pwede? Sabi ng doktor, buntis si Mama. Nakita ko ang report ng pagsusuri. May 245 araw pa. Darating na ang baby sister. Magising ka, piliin natin ang maliit na palda para sa kapatid. Pwede ba? Si Han. Salamat, gising na sa wakas si Papa. See you. Hindi ka biye nasaktan? Wala. Buti na lang at agad tumawag si Sangming na pulis. Dumating sila at dinala sina Jiang Langing at Lilausan. Hindi nasaktan si Momo at ako. Mabuti yan. Gaano katagal akong natulog? Natulog ka na. 72 oras, 48 minuto, 16 na segundo. Sobrang namimiss ka ni Momo. Momo, habang talaga si Papa. Inalagaan MOBA ng mayo sa si Mama? Oo naman, Papa. Magkasama kaming namili ni Mama ng magandang palda para kay baby. Pwede ba? Nakakabatang kapatid. Sabi ng doktor, buntis na ako ng 5 linggo. Talaga? May magandang balita. Simula nang kinuha ko ang laboratorio, nakipag-ugnayan ako sa mga eksperto sa psikolohiyang pangbata sa ibang bansa. Sinabi nila na magagamot ang sakit ni Momo. Ang galing. Pero, kailangan kong dalhin si Momo sa ibang bansa para magpagamot. Sakto naman, ang negosyo ng grupo ni Fu ay lubos ng pinalawak. Samahan kita kay Momo, magpagamot tayo sa ibang bansa. Ang pamilya natin, kailanman hindi maghihiwalay. Sa hinaharap, si Momo ay hindi na muling malalayo sa Mama at Papa. Ang pamilya natin, kailanman hindi maghihiwalay. Wakas